Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu al-atamani al-akmalani ala abdihi wa rasulihi wa khalilihi wa aminihi ala wahyi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ipagpaumanhin po din mga kapatid, itutuloy po natin yung ating tinalakay sa ngalan po ng e-Dialogue PH. Ito pong programa natin na ito ay tayo po ay nagpapasalamat sa patuloy na nagsusubaybay sa atin. Magandang umaga po sa mga kapatid ko na sa Kingdom of Saudi Arabia, at magandang hapon naman po sa mga kapatid natin na nasa Pilipinas po. Ang sino man po may mga katanungan, inshallah, sa ating talakayng ito ay welcome po kayong mag-post ng inyong mga tanong. At ang sino naman pong nais na yumakap sa Islam ay napakadali lamang po, mag-post lang po kayo kung kayo po ay handa na pong maging isang Muslim. Ang ating tatalakay ngayon ay minsan yung tulad ng nabanggit ko na may isang tayong kababayan na nagtanong na sure ba daw ako na tayo daw lahat ay ipinanganak na Muslim. Oo, sure po ako. Magmula po kay Adan, tayo ay Muslim. Magmula po kay Adan, nung likhain siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, tayo po ay Muslim na. So paano po nabago ang ating religion? Paano po nabago ang ating relihiyon? Ito po ang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hadith na sahih. Sabi niya, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, at sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min mauludin illa yuladu ala al-fitra. Ma min mauludin illa yuladu ala al-fitra. Walang taong ipinanganak maliban siya ay ipinapanganak sa relihiyong Islam. Walang taong ipinanganak maliban siya ay ipinanganak sa relihiyong Islam. Ibig sabihin ng fitra dito, mga kapatid, ito po yung likas na paniniwala natin. Ito yung likas na ating paniniwala na tayo ay naniniwala na may tagapaglikha. Tayo ay naniniwala na may nagbibigay sa atin ng biyaya. Tayo ay naniniwala na may nag-iisang Diyos pero hindi natin nakita. Yan po yung likas na ating paniniwala mula nung tayo ay ipinanganak. At pagkatapos dito, bakit nabago yung relihiyon mo na yan na paniniwala sa nag-iisang Diyos? Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, فَأَبَوَاهُ يُهَوِّضَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ. Ang kanyang dalawang magulang ang magbabago sa kanyang relihiyon. Babaguhin niya ang iyong relihiyon. Kung siya ay isang Hudyo, gagawin kanyang isang Hudyo. Kung siya naman ay isang Kristiyano, gagawin kanyang isang Kristiyano, gagawin kanyang isang Katoliko, o kaya Protestant, Orthodox, Iglesia ni Cristo, anumang sikta ng Christian. O kung siya naman ay isang Majusi, yung sumasamba sa apoy, ay gagawin kanyang Majusi. So parang sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na kama tuntij al-bahima, bahimatan jam'a. Parang yung hayop na nanganganak ng kumplitong paglikha sa kanya, kumplito ang kanyang pangangatawan. Nilikha ng hayop, nilikha ng isang hayop ang kanyang anak ng kumplito ang kanyang katawan. Hal tuhissuna fiha min jad'a. Nung siya ba ay ipinanganak ng hayop na yan, halimbawa yung kalabaw, yung baka, nakita nyo bang may kapansanan? Kumplito. So, sinabi ng propeta, sinabi sa hadith na kalugtong nito, thumma yaqul Abu Hurairah radiyallahu anhu, fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha. Ito po yung fitra, ito po yung likas na ibinigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ipinagkaloob sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, allati fatara an-nasa 'alayha, na anilika sa atin. Ito na po yung tauhid, na yung pagsamba po sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. La tabdila li khalqillah. Wala nang pagbabago, hindi na kailanman mababago sa alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang paniniwala nila ay nag-iisa lamang ang Diyos. Nag-iisa lamang ang Diyos. Hindi na pwedeng mabago yan dahil sabi nga ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. Kapag tinanong mo sila kung sino ang lumikha sa kalangitan at sa kalupaan, ang isasagot nila ang Allah. Ang isasagot nila ang Diyos na nag-iisa. So yan po yung likas na ating paniniwala, mga kapatid. Hindi po kayo pinanganak na Kristiyano,
Hindi po kayo pinanganak na Hudyo, hindi po kayo pinanganak na Buddhist, hindi po kayo pinanganak na Hindus, kundi kayo po ay ipinanganak na Muslim. Wala po doon sa hadith na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, aw yuslimanihi, o yusallimanihi. Wala pong sinabi ang propeta na ginawa silang Muslim dahil Muslim po kayo nung pinanganak. Muslim po kayo nung pinanganak. Dahil ang ibig sabihin ng Islam ay may ganap na pagsuko, pagtalima at pagsamba sa iisang Diyos lang. Kung ikaw ay naniniwala na isa lang ang Diyos na tagapaglikha, na yung lumikha sa iyo, lumikha sa kalawakan, sa kalangitan, sa kalupaan, ibig sabihin, handa ka rin na sambahin ang nag-iisang Diyos na yan. Hindi naman pwede na paniniwalaan mo na ang Diyos ay iisa lang, tapos pag sinamba mo na, hindi mo na, pag sinamba mo na, may kasama ng anak, may kasama ng ama. Ibig sabihin, hindi mo talaga kayang tanggapin na ang Diyos ay nag-iisa lang. Hanggang paniniwala lang na ikaw ay naniniwala na may tagapaglikha, may Diyos na hindi pa nakakita, pero ginawan mo naman ng anak. So, hindi na yun yung Islam. Sinira mo na yung Islam na yan. So, bakit nabago ang iyong relihiyon? Dahil sa dalawa mong magulang. Dahil sa dalawa mong magulang. Sabi nga ni Ibn Hajar sa libro na Fathul Bari, Al-kufru laysa min dhatil mawlud wa muqtada tab'ihi bal innama hasala bisababin khariji. Ang pagiging pagsuway o pagtaliwas o hindi pagsunod o paniniwala sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala, itong paniniwalang ito, na hindi ka naniniwala na may Diyos na tagapaglikha, o mayroon kang, ikaw ay sumasamba maliban sa Allah, hindi yan ang nature o likas na paniniwala mo. Hindi yan ang likas na paniniwala mo. Kundi yan ay galing yan sa mga itinuro sa'yo. Galing yan sa itinuro sa'yo. فَإِنْ سَلِمَ مِنْ ذَلِكَ السَّبَبْ إِسْتَمَرَّ عَلَى الْحَقِّ. Kapag siya ay napalayo mula sa mga dahilan na yan na itinuro sa iyo, ikaw ay magpapatuloy sa katotohanan. Ikaw ay magpapatuloy sa katotohanan na mayroon talagang Diyos na tagapaglikha. Mayroon talagang Diyos na lumikha sa atin. Kailanman, hindi tayo nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala na naniniwala tayo na may ibang Diyos. Hindi tayo nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay naniniwala na may ibang Diyos. Tingnan niyo mga kapatid. Nung likhain ng Allah subhanahu wa ta'ala si Adan, alayhi salam, nung likhain siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, tingnan nyo sa time na yan, wala pang tao sa mundo. Alam nyo naman si Adan ay 60 meter ang kanyang height. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul A'raf, وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ. Nung time na nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala si Adan at pinalabas ng Allah subhanahu wa ta'ala, siyempre lahat, ang Allah wa huwa qadirun ala kulli shay. Lahat ng bagay ay kayang gawin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi pa tayo nakakalabas dito sa mundo, ay pinalabas na tayo ng Allah mula sa gulugod ni Adan alayhi salam, mula sa kanyang gulugod sa likod, diyan sa baba, sa may kanyang puwet, ay pinalabas na tayo at tinanong tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala wa ashhadahum ala anfusihim. Pinasaksi na tayo ng Allah sa ating mga sarili. Hindi pa tayo nalilikha. Pinasaksi na tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Alastu bi rabbikum. Yan ang sinabi ng Allah. Hindi ba't ako ang inyong Panginoon? Sabi ng Allah, hindi ba't ako ang Panginoon? Wala pa tayo sa mundo mga kapatid. Tinanong na tayo. Qalu bala shahidna. Oo, Allah, naniniwala po kami na ikaw ang Diyos na tagapaglikha. Shahid na tayo ay sumaksi. Tapos na, sinaksihan na natin yan. An taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Ang problema, pagdating sa kabilang buhay, makakalimutan mo yung sinaksihan mo na yan. Sinabi mo na nga na isa lang ang lumikha sa atin. Tapos pag sumamba ka na, mayroon ng ribulto, sinamba mo na si Jesus, ginawan mo siya ng ama, sinabi mo siya ay nagkatawang tao. So, asan yung sinaksihan mo na isa lang ang Diyos? Na kapag tatanungin mo, ang hindi Muslim, pag tinanong mo ang hindi Muslim, anong sasabihin ng hindi Muslim? Ilan ba ang Diyos? Sabi niya, isa lang. Tama. Yan na yung Tauhidur Rububiyyah. Na naniniwala sila na isa lang ang Diyos. Okay. May pangalawang tanong. Kaya mo bang sambahin yung isang Diyos na yan? Kaya mo bang sambahin ang isang Diyos na yan? Problema na. Sa Tauhidul Uluhiyya, sinasabi ng mga ulama na Tauhidul Ibadah, na kapag yung Diyos na pinaniwalaan mong isa lang,
na pagsasambahin na hindi na nila kayang sambahin. Bagkus ginawan na ng anak, ginawan na ng rebulto, ginawan na ng ama, nagkatawang taong Diyos. So, asan yung paniniwala mo na isa lang ang Diyos? Kung ikaw talaga ay naniniwala na isa lang ang Diyos. So, ito po yung Islam. Ikaw po ay pinanganak na Muslim. Pagkalikha sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala, Muslim ka na. Nung pinanganak ka, Muslim na po kayo. Dahil meron po kayong tinatawag na fitrah, yung likas na paniniwala. Sabi nga ni Imam An-Nawawi, anna kulla mauludin wulida mutahayyian lil Islam. Lahat ng ipinanganak ay ipinanganak siya sa relihiyong Islam. Faman kana abawahu aw ahaduhuma musliman istamarra ala al-Islam fi ahkamil akhirati wad dunya. Ang sino mang tao na ipinanganak na ang kanyang dalawang magulang ay Muslim o kaya isa sa kanyang magulang ay Muslim, halimbawa nanay niya o ang kanyang tatay, ay hahatulan siya na siya ay Muslim pa rin dito sa mundo hanggang sa kabilang buhay kahit isa lang sa magulang niya ay Muslim. Hahatulan pa rin yung anak na yan na Muslim. Wa in kana abawahu kafirain jara alayhi hukmuhuma fi ahkamid dunya. Ngunit kung ang kanyang dalawang magulang ay hindi Muslim, hahatulan natin yung bata sa paglaki niya na siya ay hindi Muslim. Ngunit, kung ang pag-uusapan ay ang kanyang kabilang buhay, sila ay susubukin ng Allah. Kapag siya ay namatay na hindi pa siya sa tamang edad, susubukin ng Allah. Pero, ang hatol natin sa kanya dito sa mundo ay hindi siya Muslim. Kasi ang kanyang dalawang magulang ay hindi sila mga Muslim. Sinabi ni Ibn Hajar pa, wal murad tamakkunun nas min al-hadi fi asl jibillati wa tahayyu liqabuliddin. Ang ibig sabihin nito ay ang kakayahan ng tao na magabayan siya sa kanyang nature na paniniwala sa pagtanggap sa kanyang relihiyon. Falaw tarakal mar'u alayha lastamarra ala luzumiha. Falaw tarakal mar', kung iniwan ng isang tao ang bagay na ito, yung paniniwala sa mga rebulto na yan, ay siguradong magpapatuloy siya sa kanyang paniniwala o likas na paniniwala na isa lamang ang ating Diyos. Lianna husnaddin thabitun minan nupus. Dahil ang kabutihan, kagandahan ng iyong relihiyon ay mananatili sa ating sarili. Mananatili ang paniniwala natin na isa lang ang Diyos. Mananatili talaga yan. Wa innama yu'addalu anhu li afatin min al-afatil bashariyati kat-taqlid. Bagkus mababago lamang ang paniniwala mo na yan dahil sa mga tradisyon, dahil sa mga kaugalian na itinuro sa iyo ng iyong mga magulang. Diyan na bago. Tuturuan ka na, yan ang Diyos na sasambahin. Alam niyo ba mga kapatid, magmumula kay Adan, hanggat sa bago pa ipadala si Propeta Noah, tayo po ay Muslim. Wala pong sumasamba sa rebulto. Ang ibig kong sabihin, tayo mga Muslim. Sa time na yan, wala pong Kristiyano, wala pong sumasamba ng rebulto, walang sumasamba sa araw at buwan, walang sumasamba sa apoy, walang sumasamba kay Buddha, walang sumasamba sa anumang mga imahe. Magmula kay Adan, hanggat sa bago ipadala si Noah, alayhi salam, o si Noah, alayhi salam. Wala. Gaano katagal yun? 1,000 years. Ganun po katagal, mga kapatid. Wala pong sumasamba. Ibig sabihin, kapatid, sa time na yan, walang rebulto. So, bakit sa kasalukuyan ngayon, may mga rebulto at mga imahe ng sinasamba maliban sa Allah? Ibig sabihin noon, ngayon, magkaiba eh. Bago na yung paniniwala na yan. So, binago mo yung paniniwala mo na paniniwala ng mga ninuno natin noon. So, alam niyo ba kung bakit nabago at bakit sinamba ang rebulto? Nung mawala na ang kaalaman, sabi ni Ibn Abbas, sinamba na ang rebulto. Bakit? Sinating na wala ang kaalaman. Yung mga tao kasi hindi nagsasaliksik eh. Hindi na sila nagbabasa. Basta kung anong narinig, yan ang susundin. Kung anong itinuro ni pastor, itinuro ni padre, itinuro ng kapitbahay na sakristan, o kaya kapatid, kaibigan. Yan ang paniniwalaan natin. Magsaliksik po kayo, kapatid. Tingnan mo, isa lang ang Diyos na lumikha sa'yo. Walang nakakita sa Kanya. Pagdating ng time, sasambahin mo may anak na. Anong sabi ng Allah sa katangian ng Diyos natin?
Qul huwallahu ahad. Ang sabi ng Allah, ito ang katangian ng Diyos. Na yung pagkapanganak sa atin, ito ang katangian ng Diyos natin. Sabihin mo, Muhammad, na ang Allah ay iisa lang. Ang Diyos natin, Pilipino ka man, Arabo ka man, Amerikano ka man, Chinese ka man, iisa lang ang Diyos natin na tagapaglikha. Take note, isa lang. Huwag mong gagawing dalawa, huwag mong gagawing tatlo, dahil mali po yan. Dahil wala naman siguro magsasabi sa atin na tatlo ang Diyos. Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Huwag po ganun. Isa lang talaga dapat ang Diyos. Yan ang una. Pangalawa, Allahu Samad. Sabi ni Ibn Abbas na ang Diyos ay walang pangangailangan. Pangalawang katangian, walang kailangan ang Diyos. Hindi siya hihingi ng tulong sa iyo. Hindi mo siya ipapanganak kasi kailangan niyang ipanganak mo eh. Hindi siya magugutom, katulad ni Jesus, nagutom. So, pangalawang katangian ng Diyos, walang kailangan. Hindi niya kailangan matulog, hindi niya kailangan mamatay, hindi niya kailangan ipako, hindi niya kailangan tuliin, hindi niya kailangan magutom o kumain. Kasi sa Diyos yan, walang pangangailangan. So, paano mo tatawagin ng Diyos na nangangailangan? Kung nangangailangan ng Diyos, edi, pareho na pala tayo sa Diyos, nangangailangan din. Sino ang hiningi niya ng tulong ngayon? Yun ang Diyos. Yan ang pangalawang katangian. Kailangan, hindi siya mangangailangan ng anumang bagay. Hindi niya kailangan ng anak. Pangatlo, lam yalid wa lam yulad. Wala siyang anak, hindi siya nagkaanak, at hindi siya ipinanganak. Hindi siya nagkaanak, at hindi siya ipinanganak. Bakit? Jesus hindi na qualified. Hindi na qualified na makilala natin si Jesus na bilang Diyos kasi hindi daw siya nanganak at hindi ipinanganak. Si Jesus kasi, ipinanganak eh. Di ba't may kasabihan tayo na kung anong puno, siyang bunga. Pag sinabi mo na ang tao ng anak, ay tao rin. Pag sinabi mo na ang hayop ay ang elepante ay nanganak ng elepante rin. Si Maria, tao po yan eh. Kung tao si Maria, tao rin ang anak niya. So, 100% na si Jesus ay tao. Pag sinabi mo kapatid, na ang Diyos ay nanganak, di para mo sinabi na Diyos ng anak. So, kung Diyos ang Ama, Diyos ang anak, ay dalawa na Diyos mo niyan. So, hindi yan yung relihiyon na ating kinagisnan. Ang ating kinagisnan, ang ating likas na paniniwala na isa lang talaga ang Diyos. At yan na po ang Islam. Yan na po ang Islam, kapatid. Alam mo ba, kapatid, kung naniniwala ka na isa lang ang Diyos na dapat sambahin, wala pong naniniwala dyan, Islam lang. At matatagpuan natin ito sa mga aral ng mga propeta at mga sugo. Kaya nga, wala pong ni isang propeta o sugo na Kristiyano, Hudyo, Buddhist o anumang relihiyon maliban sa Islam. Kaya nga sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Lahat, katotohanan, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, na nagpadala kami, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa lahat ng pamayanan, sa lahat ng nasyon, ng sugo na wala silang sinabi. Ito lang ang sinasabi nila. An ya'budullah. Tingnan nyo. Lahat ng sugo. Si Adan, si Noah, si Abraham, si Jacob, si Jonas, si Solomon, si Moses, si Propeta Muhammad, ang pinakahuling propeta. Anong sinasabi nila sa atin? An ya'budullah wajtanibut taghut. Wala silang sinabi kundi sambahin ninyo ang Allah. At layuan ninyo ang lahat ng sinasamba maliban sa Allah. At huwag niyong susundin ang taong nagsasabi na halal o pinahihintulutan samantalang hindi naman pinahihintulutan yan. Huwag niyong susundin yan. Huwag niyong susundin ang mga tao na sasabihin yan ay sambahin natin ang rebulto na yan. Wala naman silang katibayan. So nakita niyo, lahat ng propeta, Muslim. Kaya nga sinasabi natin, pati si Jesus ay Muslim din. Ipinanganak po siyang Muslim. Si Jesus, pinanganak na Muslim. Anong sabi niya sa Quran? Inna Allah Rabbi wa Rabbukum fa'budu. Hada siratum mustaqim. Katotohanan, sabi ni Jesus, na ang Allah ang Panginoon ko at Panginoon ninyo, kaya't sambahin ninyo siya dahil na nagdaan tungo sa matuwid na landas. Yan ang
ang daan tungo sa matuwid na landas. Sabi ni Jesus, Muslim daw. Sabi ni Jesus, ang Allah daw ang dapat nating sambahin. Muslim din pala si Jesus. Kaya ikaw kapatid, o yung mga kababayan ko, ikaw ay Katoliko, tama. Ikaw ay Iglesia ni Cristo. Ikaw ay Protestant, Aglipayan, Born Again, El Shaddai, o ano mang tawag sa iyo, kasi yung Christian is, ang daming sikta yan eh. Ito ang tanong ko sa iyo. Nung inanganak ka ba, Kristiyano ka? Huwag mo munang sabihin na bininyagan ka. Nung pinanganak ka ba ng magulang mo, Kristiyano ka agad? Pag nasagot mo na Kristiyano ka, bro, ibig sabihin kayo ang tama. Kung hindi ka pala pinanganak na Kristiyano, kundi bibinyagan ka muna, depende sa sikta ng magulang mo na kinagisnan mo. Kung ang magulang mo ay Katoliko, bibinyagan kang Katoliko. Kung ang magulang mo ay Iglesia ni Cristo, bibinyagan kang Iglesia ni Cristo. Kung ang magulang mo ay El Shaddai, bibinyagan kang El Shaddai. Kung ang magulang mo ay Aglipayan, bibinyagan kang Aglipayan. Kung ang magulang mo ay Jehovah Witnesses, bibinyagan kang Jehovah Witnesses. So, kailangan pa ng binyag bago ka matawag na Kristiyano. Ang tanong, kung hindi ka bininyagan, anong tawag sa relihiyon mo? Hindi mo alam. Ang tawag sa relihiyon mo ay Islam. Bakit? Kasi, pag hinayaan ka, mayroon kang likas na paniniwala. Ano yun? Naniniwala kami lumikas sa atin. Tingnan nyo ang nangyari kay Propeta Abraham. Nabanggit sa Suratul An'am si Prophet Abraham. Sabi ng Allah, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً. Sa time na yan, sinabi ni Propeta Abraham sa kanyang ama na si Azar, si Prophet Abraham, sinabi niya sa kanyang tatay na si Azar, أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً. O tatay, sabi niya, kasama ng mga tao niya, ginagawa ninyo yung mga rebulto na yan na Diyos. Aliha, mga Diyos, mga sinasamba, Diyos-Diyusan. Ginagawa ninyong Diyos-Diyusan yan. Inni araka wa qawmaka fi dalalim mubin. Katotohanan, sabi ni Abraham, na ikaw ama, at ang iyong mga tao ay nasa maliwanag na pagkaligaw. Nasa malinaw na kamalian. Bakit? Bakit mo sinasamba yung rebulto? Bakit mo sinasamba yung rebulto? Ngayon, nung bata pa si Propeta Abraham, kasi ang tatay niya kasi gumagawa ng mga rebulto. Katulad sa Pilipinas, ang daming binibinta sa Quiapo, ang daming binibinta sa Baclaran, nakikita natin yan. Ang tatay ni Propeta Abraham is gumagawa ng rebulto yan. Isang araw, nagkaroon ng piyesta, isang mahalagang araw, ang pamayanan nila Abraham. At ang lahat ng sumasamba sa rebulto, lumabas sila sa kanilang bayan para ito ay isilibrate. Ito ay kanilang bigyan ng pagpapahalaga. Si Abraham ay hindi sumama kasi nga hindi siya sumasamba sa rebulto o naniniwala. Anong ginawa ni Propeta Abraham? Pinuntahan niya yung mga rebulto at kanya itong pinagbabasag. Sinira. Pinukpok. Alam niyo ang itinira niya? Isa lang. Yung pinakamalaking rebulto ang kanyang tinira. Yung pinakamalaking rebulto. Siguro kung sa titingnan natin sa panahon ngayon, pwede natin sabihin yung Nazareno. Yun ang itinira niya. Nung itinira niya yun at nilagay niyang palakol sa kanyang liig, doon sa liig ng malaking rebulto, inilagay niya doon yung palakol, yung ginamit niyang pangpalo, ginamit niyang pangbasag doon sa mga rebulto na ginawa lang ng tao. Pagdating ng mga tao sa kanilang lugar, nagtaka sila. Bakit? Yung mga rebulto basag na eh. Durog na yung mga rebulto na gawa sa siminto, gawa sa putik. At yung palakol ay inilagay ni Propeta Abraham sa liig ng pinakamalaking rebulto. At galit na galit yung mga tao, lalong-lalo na yung hari sa time na yan. Sabi nila, sinong gumawa nito? Galit na galit yung hari. Bibigyan niya ng kaukulang parusa. Ngayon, nag-usap-usap na yung mga tao hanggat sa nabanggit nila na may isang batang naiwan sa time na yan. May isang batang naiwan sa time na yan at sinabi nila na ang pangalan ay si Abraham. Isang binata. Ano nangyari? Pinatawag nila si Propeta Abraham. Sabi nila, Abraham, ikaw ba ang gumawa nito?
Okay. Itong pagsisinungaling dito ni Abraham is hindi pagsisinungaling na hindi pinahintulutan, kundi pagsisinungaling para subukin ang kanilang paniniwala, para malaman ang katotohanan. Sabi ni Propeta Abraham, ba't niyo ako tinatanong kung ako ang sumira, ako ang bumasag, pumukpok sa inyong mga rebulto, bakit hindi niyo tanungin ang malaking rebulto na yan dahil nasa liig niya ang palakol? Kumbaga siya lang natira eh. Ibig sabihin, kumbaga sa situational na pangyayari, kung sakaling may natagpuan kang lugar kung saan maraming namatay, tapos yung isa nakahawak ng baril, abay, mapagbibintangan talaga yan. Dahil namatay lahat, tapos sila ang buhay. Mapagbibintangan talaga yan. So, ang ginawa ni Abraham, inilagay niya yung palakol sa liig ng pinakamalaking rebulto. So, anong sabi nung king? Paano namin tatanungin ang rebulto na yan, hindi yan makakasagot? Hindi yan makakasagot. Rebulto nga eh. Halimbawa na lang yung Nazareno. Kung ilalagay sa kanyang ligang rebulto, hindi talaga makakasagot yan. Anong sabi ni Propeta Abraham? Yung rebulto na malaki na yan na inyong sinasamba is hindi nga makakasagot sa tanong lang. Tanong. Isang tanong lang. Sino ba ang bumasag dito? Tanong lang yung, tatanong mo lang kung sinong bumasag. Hindi nga niya masagot. Paano niyo pa kaya masasamba yan? Tanong lang, hindi niya kaya sagutin, tapos sasambahin niyo pa. Hindi nakasagot yung hari. Naggalit yung hari. Bakit? Hindi niya masagot eh. So sabi ni Abraham, sabi ng hari, ano ba ang katangian ng Diyos mo? Kasi yung hari medyo hindi nakasagot eh. Kasi hindi naman talaga dapat sambahin yung rebulto. Sino man yung Diyos na yan? Yung kinikilala mo na yan na Diyos, Abraham. Sabi ni Propeta Abraham, siya yung Panginoon na pumapatay at bumubuhay. Pumapatay at binubuhay niya rin. Ang sabi ng hari, kaya ko yan. Kaya ko yan gawin. Kumuha siya ng dalawang nakakulong. Yung isa, pinatay niya, at yung isa, hindi niya pinatay. Tingnan yung utak ng hari. Pinatay niya yung isa, binuhay niya yung isa. Sabi niya, Abraham, nagawa ko yung nagawa ng Diyos mo. Pinatay ko yung isa binuhay ko. So, siyempre, piloso po yung hari. Sabi naman ni Abraham, ang Panginoon ko ay pinasisikat niya ang araw mula sa silangan at pinalulubog niya sa kanluran. Ang araw, pinasisikat niya sa silangan at pinalulubog sa kanluran. So ngayon, ang gawin mo, baliktarin mo yon. Pasikatin mo sa kanluran at palubugin mo sa silangan. Pabuhit alladhi kafar. Hindi siya nakasagot. Talagang, siyempre, hindi na kayang gawin yun. Dahil Panginoong Allah lamang ang may kakayahan na gawin yun. So yan yung likas na paniniwala. Na naniniwala ka talagang Diyos. Imposible na maging Diyos mo yung rebulto na yan. Itinuro lang sa'yo ng mga magulang mo yan. Kaya si Nuh, alayhis salam, ipinadala siya sa mga tao. Tingnan niyo nangyari. Bago ipadala si Propeta Noah, ito ang nangyari. Sa pagitan ni Noah at si Adan, gumawa ang mga tao noon ng rebulto. Sila ay gumawa, kumbaga, inukit nila yung mga rebulto na ang mga tao na yan noon ay matutuwid. Mananampalataya. Kaya nga sinasabi ko, wala pong sumamba ng rebulto noon, wala pong sumamba kay Jesus noon, walang sumamba kay Buddha o Yahweh na tinatawag na yan. Allah ang sinamba nila lahat. Ang Allah ang sinamba nila lahat. Nung mawala ang kaalaman, marami ng rebulto, siyempre. Katulad ni Rizal, katulad ni Lapu-Lapu, Rizal, Bito Kalungsod, ni ano ba yung tinatawag nilang Santo Papa. Rebulto lang siya na walang layunin upang sambahin. Walang layunin upang sambahin para maalala na itong rebulto na ito ay may kasaysayan, may kwento para sa atin. Na itong taong to ay malaki ang nagawa sa ating bansa, itong rebulto na ito ay isang bayani. Yan lang ang layunin noon nung likain yan, pero ang gumawa niyan ay si Iblis. Ang gumawa niyan ay si Iblis. Sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi nga niya, sa Sahih Muslim, hadis na Sahih Muslim, sabi niya, inni khalaqtu ibadi hanifa. Katotohanan, sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, na nilikha ko ang aking mga alipin na naniniwala na iisa lang ang Diyos. Iisa lang ang Diyos, iisa lang ang tagapaglikha. Pajtalat humus shayatin,
Pero binago ng demonyo ang paniniwala mo na yan. Binago ng demonyo ang paniniwala mo na yan. وَحَرَّمَ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ. Ipinagbawal lang demonyo ang aking pinahintulutan sa inyo, sa kanila. Yung pinahintulot sa atin, ipinagbawal ng demonyo. Yung ipinahintulot sa atin, ipinagbawal niya. وَأَمَرَتْهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ unazzil bihi sultana. At inutusan sila ni Iblis, inutusan sila ng demonyo na sambahin si Jesus, sambahin Rebulto, nang hindi nila alam, dahil wala naman akong inutos sa Panginoong Allah na sambahin ang mga yan. Na walang kaaman. Tingnan niyo ang ginawa ni Iblis. Unang-unang gagawa mo Rebulto. Para maalala kung sino yan. Hindi pa yan sambahin. Tingnan niyo si Pedro Calungsod, mga kapatid. Yung si Pedro Calungsod, ginawa ng Rebulto, sinamba ba agad si Pedro Calungsod? Ginawa ba siyang santo? Si Santo Papa, sinasabi nila. Nung siya ay ginawa ng Rebulto, sinamba ba siya agad? Hindi pa. Pero nawala yung kaalaman. Kaya nung dumating si Iblis, kasi may 5 Rebulto noon na ginawa, ang pangalan ay si Yuda, si Suwa, si Yaguth, si Nasa, at nakalimutan ipaglang. sabi ng mga tao noon, sino yan? Sino yan yung Rebulto na yan? Kasi nga yung nature, yung paglikha sa atin, Muslim tayo eh. Naniniwala tayo may Diyos. Pero ang ginawa nung Iblis, gusto niyang sirain ang paniniwala natin eh. Kasi hindi siya titigil hanggat wala siyang makakasama sa impyerno. Sabi niya, yung Rebulto na yan yung sinamba ng iyong ninuno. Yan yung sinamba ng inyong mga ninuno. So, pinila, ganun ba? Kasi wala silang kaalaman eh. Sabi ni Ibn Abbas, nung mawala yung kaalaman, sinamba na ang mga Rebulto. So, nung sinamba nila mga Rebulto, naligaw na sila. So, nawala ng nature na ating piniwala. Kaya kapatid, pati sa Pilipinas 1,300 plus, may masjid po tayo dyan. Yung pinatayo ni Sharif Makdum. May masjid na po tayo dyan. Bago pa ipatayo ang mga simbahan, Muslim na po tayo dyan sa Pilipinas. Ang nagisnan natin sa Pilipinas is Islam. Dumating lang naman ang Christianity sa Pilipinas at pangangaral nila nagsimula ng 1500 plus, 1521 hanggang 1575. Nagsimula ng pangangaral nila sa Christianity sa Pilipinas. So, ang original ng paniniwala ay ang Islam. Dahil hindi ka pinanganak na Kristiyano, Catholic, Buddhist, Protestant, Iglesia ni Cristo, ipinanganak kang Muslim. Ngayon, pag inanyayahan ka namin sa Islam, ano ba ang ibig sabihin pananyayahan namin sa Islam? Sisirain ba namin ang inyong paniniwala, kapatid? Babaguhin ba namin ang inyong paniniwala? Hindi namin babaguhin ang inyong paniniwala. Ibabalik lang namin kayo sa Islam. Kaya ang tawag namin sa ibalik Islam, kasi ibinabalik lang namin kayo sa Islam. Dahil Muslim po kayo dati. Huwag po niyong isipin na sisirain namin ang inyong religion. Ibinabalik lang namin kayo. Gusto namin, tigilan na ang pagsamba sa Rebulto, tigilan ang pagsamba kay Jesus, tigilan ang pagsamba sa tinatawag na Ama, ang sambahin natin, ang sinamba ng mga sugo at mga propeta, at ito po yung Allah. Yan po ang Islam. Ito po yung pagpanganak tayo dyan. Kailanman hindi ka po ipinanganak na isang Kristiyano o anumang religion na maliban sa Islam. Kaya si Abraham, nung hindi pa niya nakikilala ang Diyos, ito ang kanyang likas na paniniwala. Falamma janna alayhi al-laylu ra'a kawkaba. Nung dumating ng kadiliman, nakita ni Abraham ang isa sa bituin, yung ilaw ng bituin. Qala hada rabbi. Sabi ng mga scholar natin, sabi sa tafsir, na sabi ni Abraham, siguro ang tafsir nito ay hindi sinabi ni Abraham na ito ang aking Diyos. Hindi po sinabi ni Abraham na ito ang aking Diyos. Kundi yan ay tanong sa kanyang sarili. Hindi man kailan si Abraham nakapag-shirk sa Tauhidur Rububiyyah. Hindi siya nakapag-shirk sa Tauhidur Rububiyyah. Kundi ang ibig sabihin ng aya na ito, sabi niya, Qala hada Rabbi, sabi ng mga ulama natin sa tafsir, Qala hada Rabbi, yan ba ang Diyos ko? Tanong, hindi niya sinabing Diyos niya. Yan ba ang Diyos ko, sabi niya? Kasi maliwanag eh, dahil sa liwanag. Ito ay kausap niya ang kanyang mga tao habang sinasabi niya yan. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Nung mawala, lumubog na yung bituin. Nawala na yung bituin.
Qala la uhibbul afilin. Kailan? Hindi ko gusto ang nawawala. Hindi Diyos yan kasi nawawala eh. So, yan ang likas. Hindi pa kilala ni Abraham ang Diyos. Kumbaga, hindi pa naituro. Falamma ra'al qamara bazigha, qala hada rabbi. Nung makita naman ni Abraham yung buwan na mas malaki, mas maliwanag, kasi siyempre, yung bituin, mas malaki rin, mas malaki ngayon ang buwan kasi mas maliwanag. Sabi naman ni Abraham doon sa buwan na yan, qala hada rabbi, ito ang Diyos ko kasi mas malaki, mas maliwanag. Falamma afala qala la in lam yahdini rabbi la akunanna minal qawmid dallin. Sabi niya, nawala na naman. Sabi niya, lumubog na naman eh. Kapag hindi ako ginabayan ng Allah, pag hindi ako ginabayan, sabi niya, ng aking Panginoon, katotohanang mabibilang ako sa mga tao sa pamayanan ng mga ligaw. Yan ang likas na paniniwala. Falamma ra'a ash-shamsa bazigha, nung makita naman niyang sumikat yung araw, siyempre mas maliwanag yung sakop, mas maliwanag yung araw, yung sikat ng araw kaysa sa buwan. Qala hada rabbi, sabi niya, siguro baka ito ang Diyos ko, baka. Hindi pala pinaniwalaan, baka ito, sabi niya. Hada akbar, mas malaki. Sabi niya, mas malaki yan. Falamma afalat, pero nung lumubog, nawala na naman yung araw. Qala ya qawmi inni bari'um mimma tushrikun. Sabi niya, mga tao ko, inusinti ako sa inyong sinasamba. Kasi hindi ako naniniwala sa Diyos na nawawala. Inni wajjahtu wajhiya lilladhi fatara samawati wal ardi ma ana minal musyrikin. Katotohanan na inutukoy ko ang aking sarili. Lamang dapat ang aking sarili ay sasamba lamang, maniniwala lamang sa lumikha sa kalangitan at kalawakan na walang pagtatambal. Wa ma ana minal musyrikin, kailanman ay hindi ako magtatambal o sasamba maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sabi pa ng Allah sa Surah Ar-Rum, fa aqim wajhaka lid-din hanifa. Kailangan yung sarili mo, yung Muhammad, ituon mo lang sa pagsamba sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha. Ito yung likas na paniniwala na nilikha tayo ng Allah dito. Sa lahat ng tao, la tabdila li khalqillah. Hindi na kailangan mabago pa ang paniniwala natin na ito na pagsamba lamang sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dalika ad-dinul qayyim walakinna aktharan nasi la ya'lamun. Ito yung tunay na religion. Ito ang tunay na relihiyon. Ngunit ang karamihan sa mga tao ay hindi nila ito alam. Ang karamihan sa mga tao ay hindi nila ito alam. Teka lang po, medyo malulubat tayo. Ahmad, meron kang charger? Ahmad. Sa yung Khalid din. Anong charger? Omar, pahiram ng charger. Malulubat na ako eh. Ay, hindi pa tapos eh. So mga kapatid, hindi pinanganak na Kristiyano o anuman, kayo po ay pinanganak na Muslim, hindi po namin binabago ang inyong religion. Ibinabalik lang po namin kayo sa Islam. Paano yan? Wala akong power bank yan. Paano to? Ha? Wala kayong power bank? Abu Khalidin? Paano yan? Sandali lang po mga kapatid dahil palubat po ako. Ay palubat po yung cellphone, hindi po pala ako. Paano yan? Hindi saksak ko. Wala pa lang kuryente. Napasensya na po mga kapatid. Hindi ko pa pala nadala yung power bank ko. Sino ba may power bank dito sa atin? Abdurrahman, baka may power bank ka? So, mga kapatid, inshallah, pasensya na po kayo at hindi na masyadong malakas po yung kaya ng aking cellphone. At tawag dyan, nagtaon pa, brand out pa ngayon. Kung kailan po may lecture tayo ay brand out pa, wala pong ilaw ngayon. So mga kapatid, sa panampalatayang Islam, hanggang dito na lamang po. Kung sakali po mga kapatid na mayroon kayong katanungan at ang sino pong gustong yumakap sa Islam, hindi po namin babaguhin ang religion mo kapatid. Ikaw po ay Catholic, Kristo, hindi ang religion mo dati. Ang religion mo is Islam. Ibinabal lang po namin Islam. Kaya kapatid, kung gusto mong yumakap sa Islam, napakadaling mag-Muslim. Wala pong binyag. Kahit dito lang po sa pag-uusap natin, o sa tawag, o sa chat, pwede na po kayong maging Muslim. Ibabalik lang po namin kayo sa religion mo. Hindi po namin babaguhin ang religion mo, kundi ibabalik namin kayo. Kaya po ang tawag namin sa iyo ay balik Islam kasi Muslim kayo dati. Pasensya na po mga kapatid dahil nagkataon nakalimutan ko pa yung power bank kong dalhin sa araw na to. Dapat sana nadala ko. Nagkataon pang brand out dito sa opisina namin. So, qadar Allahu sha'a mafa'al.
Talagang tinakda ng Allah at ginawa niya ang nais niya. So inshallah, pagpapatuloy po natin ang mga talakay natin. At sino po may mga katanungan dyan, ay pwede po kayo magtanong. Tandaan mo kapatid, napakadali mag-Muslim. Ipinanganak kang Muslim at hindi ka ipinanganak na Kristiyano. Hindi ka ipinanganak na Buddhist o Hindu. Ibang sekta ng Christians, hindi ka ipinanganak na relihiyon na yan, kundi magulang mo lang ang nagpabago sa religion mo, ibinabalik lang po namin kayo sa Islam. Wala pong ipinanganak. Inahamon ko kayo mga kapatid na mga hindi Muslim. Kung ipinanganak kang Kristiyano, magka-Christian po tayo. Ang naging Christian ka lamang, bininyagan ka eh. Dahil ang original mo, Islam talaga. Ulitin ko, ano po yung Islam? Ganap na pagsuko, pagtalima, at pagsamba sa iisang Diyos lang. Kung sino ang pinaniniwalaan mong tagapaglikha, yan lang ang sambahin mo. Ang problema, pinaniwalaan mong tagapaglikha, pag sinamba mo na may anak na, may Espiritu Santo, may ribulto, hindi ka naniniwala na isa lang ang Diyos. Ang paniniwala mo, maraming Diyos. So, hindi ka naniniwala na isa lang ang Diyos. Kasi, pag sinamba mo na, may ribulto na, may Nazareno na, may Santo Papa na, may ano pa yan, may Pedro Calungsod, o anumang ribulto, Nazareno. So, hindi po yan ang tunay na relihiyon. So, hanggang dito lang po mga kapatid, bago pumatay itong cellphone ko, so inshallah, ang sino may mga katanungan, mag-post na lang po, mag-message na lang po kayo sa amin, dito sa Hidayalog PH, o sinong gustong yumakap sa Islam, welcome po. Napakadaling mag-Muslim. Huwag niyo pong isipin na mahirap mag-Muslim, wala po tayong gawing binyag. Ibabalik lang po namin kayo sa dating relihiyon, kaya po tinawag namin kayong balik Islam, kasi Muslim po talaga kayo. Hindi po kayo Kristiyano. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.